Malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbabalik niya sa Ama, sinasabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangan maging mga saksi sila ng kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamunga ng masagana. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ngayon ang araw ng mga ina. Ipagdasal natin sila na bigyan ng Panginoon ng kasiyahan ng pagmamahal ng kanilang pamilya at ng kanilang mabuting kalusugan. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Romy Castro, SVD. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang pinagpalang umaga sa ating pagdiriwang na ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang tema sa araw na ito ay ang pagmamahal tulad ng kay Kristo. Lumapit tayo sa ating Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagkalinga at ating hilingin ang basbas upang higit nating mabigyang buhay ang ating misyon. Tinawag ng Diyos, pinagpala at may misyon na ipagpatuloy ang sinimula ng ating Panginoon. Kaya't buong kababaang loob tayo'y sama-samang manalangin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kahabagan tayo ng makapangyarihang Diyos, palayain tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. At itaasan sa loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagpapala. Sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, halinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Itaas natin sa Panginoong Diyos ang ating mga natatanging intensyon sa misang ito bilang pasasalamat sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, yung mga may anibersaryo ng kanilang kasal, at higit sa lahat, lahat ng mga para sa lahat ng mga nanay sa pagdiriwang ng Mother's Day. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa muling pagkabuhay ni Kristo, kami ay makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo. Pagpalain mo lahat ng mga ina at ang lalong-lalo na ang inang simbahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipon lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hentil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hentil. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin
sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay inalay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa taong bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may gala, yaong lahat sa daigdig. Ang buwan ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, puot, mga masamang palagay sa kapwa. Sapagkat hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang sa banal na ebanghelyo.
Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama at ako ay mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga muli. Nais nating parangalan, pasalamatan lahat ng mga nanay, lalong-lalo na yung mga narito at yung mga nakikisa sa atin sa pagdiriwang nito sa pambansang dambana ng St. Jude Thaddeus, para sa mga natatanging minamahal nating mga ina ng tahanan. Bigyan natin sila ng malakas na palakpak. Happy Mother's Day! Yan. Napakayaman ng salita ng Diyos. Pero kung titingnan natin at susuriin natin ang buong Biblia, iisa lang ang sinasabi tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Minsan, may grupo ng mga kabataan, tinanong ko siya, ano sa palagay niyo ang pagkakaiba ng ganitong kasabihan? Iniibig kita dahil kailangan kita o kailangan kita dahil iniibig kita? Ilang sandali, walang sumasagot. Nag-iisip. Maya-maya, sabi ng dalawa,
Palagay ko, Father, walang pagkakaiba. Parehas lang. Ganun ba? I love you because I need you. I need you because I love you. Para nga namang walang pagkakaiba. Di ba? Parang nilalaro lang ang mga salita. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili. So, naalala ko yung isang kwento na nangyari sa karagatan. Meron isang napakabonggang anong tawag dito, yung maliit na barko, yate, no? At sa kasamaang palad, sa gitna ng karagatan, ito ay nagkaroon ng aberya. Unti-unting lumubog yung magandang at mamahaling yate. Kaya't nagpanik yung mga pasahero. Ang iba tumalon sa dagat. Ang iba, siyempre, pag sa oras ng kagipitan, iba nagdasal, no? Maya-maya mayroong dumating na rescue, isang malaking helicopter, at ibinaba yung tali na parang hagdanan. At agad kumapit yung mga malalakas at mabibilis. At sila ay unti-unting iniangat. Nung tinignan ng piloto, sabi niya, ako, sobra. Kaya sabi niya, pakiusap, sobra ng isa. Kailangan nating isa ay magsakripisyo, kung hindi, lahat tayo ay babagsak. So nagtinginan yung mga nakakapit, tahimik sila. Walang nagsasalita. Maya-maya, mayroong isang nagsalita, isang babae. Sabi niya, sanay naman ako magsakripisyo para sa aking asawa, sa aking mga anak. Yaman din lang na walang gustong magsakripisyo, tatanggapin ko na. Ako na lang ang tatalon para sa inyong lahat. Ito ang kadakilaan ng isang ina. Walang pag-ibig na higit pa sa nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yung 6 na mga lalaki na nakakapit doon, nakatungo ang ulo, at lahat sila ay nagpapasalamat at nahihiya. Nagpapasalamat sa ginawa ng babae at nahihiya rin dahil sa wala silang desisyon. Sa mga kapatid, dakila ang isang ina. Tamang-tama sa linggong ito, pinaghahandaan natin ang pagdiriwang ng ina ng Fatima, ang Birhen ng Fatima. Ngayon, narito sa ating harapan upang ipaalala sa atin na meron tayong isang inang natatangi, inang nagmamahal, inang tunay na may malasakit, inang walang itinatangi. Ayon sa Biblia, sabi ng mga eksperto, ang pag-ibig daw ng Diyos ay katulad ng pag-ibig ng isang ina. So narinig natin sa unang pagbasa, ang isang katangian ng isang dakilang ina, wala siyang itinatangi. Nagulat yung mga Hudyo sa pamumuno ni San Pedro sapagkat ang banal na espiritu ay dumating pati sa mga hintil, yung mga dating pagano. Noong si Pedro ay nagdasal para sa banal na espiritu, aba lahat sila ay tumanggap. Dito nabuksan ang kanilang kamalayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili, hindi atin-atin lang, kayo-kayo lang,
Ito yung pahayag ng Diyos. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang itinatangi ang Diyos. Ang tao ang marunong mamili. Kung minsan ay may paborito pa, favoritism, di ba? So bakit mo minamahal ang iyong cellphone? Kasi katulong mo yon, kasama mo araw-araw, nagagamit mo. Katulad din ng mga sasakyan, magagamit sa bahay. Pinahahalagaan mo sila dahil may gamit para sa iyo. Pero pag sira na, hindi na mahalaga sa iyo. Hindi mo na bibigyan ng pansin. Mga bagay, mahalin ang mga tao, pahalagahan ang mga tao, kahit na yung mga taong sa tingin mo ay hindi nagpapahalaga sa iyo. So ito yung makadiyos at makainang pagmamahal. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ito yung pamantayan na mahirap isabuhay. Kasi nga po, namimili tayo ng gusto nating mahalin at iniiwasan mo yung ayaw mo, yung hindi mo type. Kaya marami pa tayong dapat matutuhan tungkol sa pagmamahal. Handang magpakasakit, malaya, at hindi na alipin ng kanyang mga sariling bisyo, pananaw at kagustuhan. Tunay nga, kailangan natin ang Mother's Day. Nagbibigay at nagpaparamdam ng ating misyon bilang mga tagasunod ni Kristo. O dakilang ina, mahal na Birhen ng Fatima, liwanagan mo ang aming mga isip. Bigyan mo kami ng kakayahan tulad mo, magmahal, magpatawad, magmalasakit, lalong-lalo na sa panahong ito ng pandemya. Salamat sa Diyos. Totoong mayroong mga taong bukas ang kanilang isip. Alam niyo ba, ito yung nakakagulat na magandang balita. Ang community pantry na sinimulan ng isang babae sa Quezon City, ngayon ay lumaganap na, mahigit na 6,000 na. Ang diwa ng community pantry ay ang diwa ng isang ina ng Diyos ng pag-ibig. Kaya't lahat tayo may kakayahang magbigay ng kunting liwanag. Hindi naman kinakailangan maging sikat ka at trending sa atin ngayon ang pagyakap at pagsasakatuparan. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo. Maliwanag po, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Bakit? Upang kayo ay mamunga ng kabutihan. Bakit laganap ang kasamaan? Bakit laganap ang karimlan? Kasi patay ang ilaw. Ang pag-ibig ay ilaw na siyang magpapaalis ng kadiliman ng kasamaan. Sa iba't ibang pagkakataon, katulad ng paninindigan, pagsasalita kung kinakailangan, at paninindigan. Ito yung mga bagay na hindi natin madalas kaya sa ating sarili lang. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin
ng biyaya. OMG, Part 2. Yun ang aking realization at reflection. OMG. All moments of grace. Lahat ay bigay ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. At kung wala siya, wala tayong may pagmamalaki, sapagkat tahasang sinabi ng Diyos, pag kayo'y hindi nakaugnay sa puno, kayo ay matutuyo at mamamatay. I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing. Sa malimit nakakalimutan natin yon, kailangan pagkilala, pagpuri sa Diyos, hindi sarili, hindi ikaw ang bida. Ang Panginoon ang dapat natin bigyan ng parangal, papuri. At tuwing pinararangalan natin ang isang ina, katulad ng ginawa ni Jesus, pinararangalan din natin ang Diyos. Kaya wag nating ihiwalay, hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos sa ating mga magulang, lalo-lalo na sa ating ina. Muli, Happy Mother's Day. Amen. Magsitayo tayo. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama natin sa ating panalangin at intensyon, muli yung mga nangangailangan at mga totoong nagbibigay ng kanilang buhay, katulad ng ating mga health workers, mga caregivers, mga nasa ospital, mga nag-aalaga ng mga may sakit. Pagpalain nawa sila ng Diyos, higit sa lahat, lalong-lalo na sa panahong ito. Sinusunod din natin yung mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Meron akong alam, narito, galing pa sa Laguna, dumayo sila para magpasalamat sa araw na ito, sa okasyon ng kanilang anibersaryo ng kasal. Happy wedding anniversary to Danny and Sally, and happy Mother's Day. Ganon din sa isa pang Sally sa kanyang birthday sa araw na ito. At ganon din yung mga taong nasa iyong puso na nais niyong ihabilin sa Panginoon ang panalangin. So lahat ng ito ay ating pagsamasamahin sa banal na pag-aalay. Kaya sabayan natin ang pag-aalay ng ating awit. ang hibig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
aming mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na nabayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya sa umagang ito, kaisa ang lahat ng mga anghel at mga banal, kami ay sumasabay sa pagpuri sa iyo sa kanilang awit na walang humpay. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Diyos na pinagmumula ng buhay at biyaya, panalangin namin pagpalain nawa ang mga kaloob na ito sa kapangyarihan ng iyong Espiritong banal at pagindapating mong maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Ipinagdiriwang namin ang kanyang banal na utos sapagkat noong gabing bago siya namatay, siya'y dumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos, dinampot naman niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay din sa kanila ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at sa marami ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sariling ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Lubos kami nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob at iniaalay namin sa iyo ang dakilang sakripisyo ng iyong anak na si Jesucristo. Kaysa sa panalangin ang aming Santo Papa Francisco, ganon din ang aming Arsobispo Jose at Broderick at ang mga kaparian, mga misyonero sa iba't ibang sulok ng mundo. Panginoon, sa iyong dakilang habag, tanggapin mo ang aming panalangin para sa aming mga mahal na yumao. At ganun din, hinihiling namin ang biyaya para sa bawat isa upang sa takdang panahon kami muling magsama-sama sa dakilang piging na iyong inilaan at makapiling namin ang mahal na ina, ang Birheng Maria, kasama si San Jose, ang dakilang patron, at ang aming kaibigan, Saint Jude Tadeus, at ang lahat ng mga alagad at ang mga banal na hindi mabilang, kapiling sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kaysa bilang mga anak ng Diyos ng pag-ibig, buong pasasalamat, ating dasalin at awitin ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw ang biyaya upang kami makapagpatuloy sa aming paglalakbay at magampanan ang aming misyon. Itulot mo, Panginoon, na aming ipagdiwang ang galak na dulot ng pag-asa sa muling pagbabalik ni Jesucristong aming Panginoon. sapagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kahapurihan magpakailan paman. Sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay sa live streaming online mass, isang natatanging pagbati at yung mga naririto, mga pinagpala na makadalo. Ibigay natin sa isa't isa ang tanda ng kapayapaan at pagbati. Peace be with you. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Panginoon bilang kordero ng Diyos, dumarating, nagpapahayag bilang tinapay ng buhay. Mapapalad ang mga tinawag sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Sa mga hindi makapagkukumunyon sa oras nito, ipanalangin natin ang spiritual communion. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo. Inaasahan ko na patuloy kang mananahan sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka na aking buong pagkatao. Huwag mo ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag
siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipabalita sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Bago po ang ating panalangin para sa mga araw ng mga ina, isa pong handog para sa mga ina mula sa ating music minister. Panalangin para sa mga araw ng mga ina. Diyos na pinagmumula ng buhay, Diyos sa mga babaeng banal, tulad ni Sara, Ruth at Rebecca, Diyos na Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birhen Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo. Dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito.
Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila din na nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo din po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang matuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din, aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod na may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ika'y manahan sa aming lahat na naririto sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ako ay mamahalin, mga utos ko'y tutok din, at sa inyo'y susuguin, patnubay sa inyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. We now pray the prayer to Saint Joseph. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. At naalala ko, yung kwento ko para sa homilia ay medyo bitin. Siyempre, tinatanong, anong nangyari doon sa mga pasahero ng yate na lumubog? Lalong-lalo na yung 6 na nakakapit doon sa tali. Ayon sa kwento, mayroong suspense ending yun. Isa lang talaga ang naligtas. Yung nanay na nag-volunteer na tumalon, siya lang ang naligtas kasi bumagsak din ang helicopter. PS lang po yun. Ang ating Diyos ay maraming sorpresa, pero iisa ang tiyak. Yung mga iniisip lang ang sariling kapakanan, walang kaligtasan yun. Kaya yun po yung hamon sa atin, lalong-lalo na sa paggunita ng Mother's Day. Ang marunong magsakripisyo, magpakasakit sa pagmamahal ay tunay ngang pagpapalain. Pakibati ng iyong katabi, sabi mo sa kanya, pagpalain ka ng Diyos. At ngayon, ating bigyan ng pansin ang ating debosyon, novena, sa madakilang patron sa St. Jude.
Please turn to page 15. We invoke the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created. And thou shalt renew the face of the earth. Let us pray. O God, who didst Teach the hearts of thy faithful people by sending them the light of the Holy Spirit. Grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things, and evermore to rejoice in holy comfort through Christ our Lord. Amen. The Epistle of St. Jude, verse 3. I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith once for all delivered to the saints. O my Redeemer, has the terrible hour come upon us, in which there remain but few Christians animated by the spirit of faith, that moment in which thy just wrath will withdraw thy protection from us? Have the vices, the evil habits of our age at last irrevocably moved thy justice to vengeance? O thou perfecter of our faith, we entreat thee, in the bitterness of our contrite heart, not to permit the beautiful light of faith to be extinguished in us. Recall thy former mercies. I cast a compassionate glance in the vine, which thou hast planted with thy right hand, and which was watered by the sweat of the apostles, irrigated by the precious blood of thousands and thousands of martyrs, and by the tears of so many noble penitents, and fructified by the prayers of so many innocent confessors and virgins. Divine Mediator, look upon those zealous souls who, raising themselves incessantly to thee, pray for the support of our most precious treasure, the true faith. Arrest, O just God, the sentence of our rejection. Turn away thy glance from our vices, and fix it on the adorable blood which purchased our salvation when shed on the cross, and daily begs it for us on our altars. We beseech thee, preserve us in the true Catholic faith. Sin afflicts us, disappointments consume us, misfortunes oppress us, but preserve thy holy faith in us, because enriched with this precious gift, we will willingly bear every pain, and will let nothing alter our happiness. On the contrary, without the supreme treasures of the faith, our misfortune will be unspeakable and immense. O good Jesus, author of our faith, preserve it pure in us. Keep us firm in the bark of Peter, faithful and obedient to his successor and thy vicar here on earth, so that the unity of Holy Church may be preserved, sanctity promoted, the apostolic see free and protected, and the universal church extended for the benefit of souls. O Jesus, author of our faith, humble and convert the enemies of Holy Church. Grant peace and true unity to all Christian kings and princes, and to all the faithful. Strengthen and support us all in thy holy service, so that we may live for thee and die in thee. O Jesus, author of our faith, for thee I live, and for thee I die. Amen. Please turn to page 37. Novena Prayers. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I salute thee through the most sacred heart of Jesus. Through this heart I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon thee. Humbly prostrate before thee, I implore thee through this heart to look down upon me with compassion. O despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To thee God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful to thee, and will be thy faithful client,
until I can thank thee in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke thee. Blessed Apostle, with confidence we invoke thee. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray for us that That before death we may expiate all our sins by sincere repentance and the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed, to rejoice in the presence of our God forever. Most Holy Apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered the beloved Master into the hands of his enemies, has caused thee to be forgotten by many. But the Church honors and invokes thee universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me, who am so miserable. Make use, I implore thee, of that particular privilege accorded to thee, to bring visible and speedy help where help almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly. We also pray for the following intentions: for God's blessing on the National Shrine of St. Jude Thaddeus and St. Jude Catholic School, for more vocations to the priestly and religious life, for board and bar examinees, those who are taking academic and other examinations, and all our devotees and their petitions, and that I may bless God with thee and all the elect forever. I promise thee, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor thee as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to thee. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us and for all who invoke thy aid. Let us pray. O Saint Jude Thaddeus, thou relative of Jesus Christ, thou glorious apostle and martyr, renowned for thy virtues and miracles, faithful and prompt intercessor of all who honor thee and trust in thee, thou art a powerful patron and helper in grievous afflictions. I come to thee and entreat thee from the depths of my heart. Come to my aid with thy powerful intercession, for thou hast received from God the privilege to assist with thy manifest help those who almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses. My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes but are witnesses of my tears and sighs, uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. Thou cannot forsake me in this sad plight. I will not depart from thee until thou hast heard me. O hasten to my aid. I will be grateful to thee all my life. I will honor thee as my special patron. I will thank God for the graces bestowed upon thee, and will encourage devotion to thee according to my power. Amen. Saint Jude Thaddeus, pray for us. And for all who invoke thy aid. O saluta, Jesus mia, quae genipa, Christos mia,
O my God, I firmly believe that thou art really and corporally present in the blessed sacrament of the altar. I adore thee here present from the very depths of my heart, and I worship thy sacred presence with all possible humility. O my soul, what joy to have Jesus Christ always with us, and to be able to speak to him heart to heart. With all confidence, grant, O Lord, that I, having adored thy divine majesty here on earth in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray the Oratio Imperata for protection against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calunsod, Pray for us. the 14 holy helpers, Pray for us. Saint Jude Thaddeus. Pray for us. We pray the prayer of Saint Gertrude, prayer for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, amen. We pray for the intentions of the Holy Father. Together with our personal intentions, through the constant intercession of our beloved patron of hope, Saint Jude Thaddeus, we all pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Ang tumerong sakramento, et antiquum documentum nocedat victui, estet fides supplementum sensum You have given them bread from heaven. All delight, The Lord be with you. and with your spirit. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God and his angels and in his saints. Please turn to page 43, Blessing for the Sick. Grant Almighty and Eternal God everlasting health to those who believe. Hear us for thy sake, for whom we implore the aid of thy tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to thee in thy church, through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, through the merits and intercession of his holy apostle, Jude Thaddeus, and all his saints, show them favor and mercy. Amen. Blessing of religious articles
please raise them. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to God, Almighty Father, that we may be transformed into Christ's image through the devout use of these signs as aids to prayer. May the Lord, in His love and mercy, cherish and reinforce with His blessings these tokens of your devotion and piety, so that you may take up the course of the present life without offending anybody, and you may attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. Once again, Happy Mother's Day, and let us go in peace. Thanks be to God.